Good evening everyone. Mayroon lang akong sasabihin sa inyo na mahalaga. Ito ay tungkol sa ating Panginoong Hesus. Muli naman nagpakita ang ating Panginoong Hesus kahapon, mga tanghali, na habang ako ay natutulog. So, meron na naman siyang gusto iparating sa mga katauhan. So, nung una ay napanaginipan ko ang ating Panginoong Hesus, April 14, 2024. Yan ang first time ko na nagpakita sa akin ang Panginoong Hesus. So, niyakap ko siya at humingi ako ng kapatawaran sa aking lahat ng mga kasalanan. Ito ay nagbabala siya na mayroong parating na mga malalakas na lindol. Pinakamalakas sa malakas. So, pangalawa, May 2025, bago magkagira ang Israel at saka Iran. So, pinakita sa akin, nagpakita ang ating Panginoong Hesus sa langit naman. Pero ang April 14, 2024, dito pumasok siya sa bintana ng bahay. Habang ako ay natutulog, tumayo ako at niyakap ko siya. So, pangalawa, bago magkagira ang Iran at saka Israel. So, nagmamaniod ako ng sasakyan, nagpakita ang ating Panginoong Hesus sa langit. Ito ay kalahati ng kanyang katawan na nasa ulap. So, pinakita sa akin ang mga missiles na nagliliparan sa ibabaw ng kalangitan. Napakarami. Ito ay pangalawa. Pangatlo, bago mag solar eclipse, September 21, 2025. Ito ang pangatlo na nagpapakita ang ating Panginoon sa akin. Siya ay bumaba sa bansang Pilipinas at natakpan niya ang buong bansang Pilipinas. Kaya nagka-restore ang buong bansang Pilipinas. Sunod-sunod na bagyo, baha, sunog, lindol. So, nagmamarcha. So, restore ang buong bansang Pilipinas. Ang una nag-restore ang buong bansang Pilipinas. At pangalawa, pang-apat, June 1, 2026. So, nagpakita siya sa pamamagitan ng aking ulam, nilagay ko sa baunan. Pero hindi ko sinadya na ganun ang muka. Nagpakita ang ating Panginoong Hesus, nagpaiwatig na naman siya. So, kagabi, ito ay panglima. Una, September 14, 2024. Pangalawa, May 2025. Pangatlo, bago mag solar eclipse, September 21. So, pang-apat, June 1. January 1. January 1, 2026. So, bago magpalit ang taon ng 2026-2025. So, ito ay pang-apat. Pang-lima, ito ay kagabi. Tanghali, kahapon. So, kasama ko yung aking bunsong anak na si Bonbon. Pinapili kami ng dalawang pintuan. So, nandun kami sa dalawang pintuan. Sabi ko, itong pintuan, titingnan natin. So, pumasok kami sa loob. Nagpakita ang ating Panginoong Hesus sa akin, sa amin ng anak ko, na siya ay buhay na nakalutang sa loob ng simbahan. So, mga maya-maya lumabas kami pag after ng pagdasal namin sa simbahan. So, sabi ko mayroon isang pinto na sarado. So, sabi ko, ano bang mayroon dito? Bakit sarado? Ito lang ang isa ang bukas. Sabi ko, tingnan natin. So, binuksan ko. Nandoon si Haring David. Si Haring David na nakaupo. Malaking tao. Nakaupo sa upuan. Pero ang Panginoong Hesus, ito ay red ang kanyang ditong kabilang damit at saka puti. Puti ang lahat. Tapos nakadipa siya. Nakaganon ng kamay na nakadipa.
Pero hindi siya nakapako sa krus. Siya ay nakalutang lamang. So ilan lang ang tao nandun, kunti lang. So lumabas kami, tapos tiningnan ko yung isang pintuan kung anong mayroon doon sa loob. Sabi nila wag daw buksan kung nasa loob. So nakita ko si Haring David. So si Haring David na maraming mga Latin na mga orasyon na nakapasulat sa kanyang paligid, pero hindi ko matatandaan kung anong klaseng mga sulat. So yan lang ang aking noong sa kabilang aking panaginip. Meron akong nakita na isang lugar na syudad na maging walang building, walang bundok, walang bahay. Hindi ko alam kung anong sanhi nito. So either tsunami or either binagsakan ng bomba or either nagkaroon ng baha. Basta wala akong nakita sa paligid. Nakita ko lang yung mga puro putik, mga tubig. Yun lang nakita ko. So ito siguro ang pang ibig sabihin ng ating Panginoong Hesus na magdasal, magpray, manalangin tayo lahat. Hindi lamang sa aming pamilya, sa aming mga kapatid, mga tiyuhin, tiyahin, o sa mahal ko, sa mga pamangkin, mga pinsan. So iilan lang ang tao na nandun. Yung ibig sabihin, parang hinikayat ni ng ating Panginoong Hesus, repent in God and believe in God. So ito ay naroon siya sa simbahan Katoliko. Simbahan Katoliko lang ang nakita ko doon. Pero siya ay malaking tao, hindi yung gagaya ng dati na nakadipa pa na nakapako sa krus. Ito ay hindi, ito ay buhay. Nagniningning ang kanyang katawan, mayroong 7 rayos o 7 sinag na lumiliwanag. So yan lang aking pinakita sa aking panaginip. Yan ang hindi ko alam kung anong ibig sabihin niya. Pero based sa akin analyze, dapat manalangin at magdasal ang mga tao. Dahil ito mayroong lugar na tatamaan ng malaking kalamidad. Hindi ko masabi Pilipinas ba ito o sa ibang bansa. Basta na-platin siya ng isang malaking dilubyo na mangyayari, na magaganap. So ang sinong hindi manalangin o magdasal o magsimba ay nasa inyo na yan, walang pilitan. Pero yon talaga ang ibig sabihin ng ating Panginoong Hesus, na iniingkayat niya ang tao na magbalik loob sa kanya kasi nakadip pa ang kanyang kamay. Ang ibig sabihin, pag ang tao ay nagsimba o nagdasal, yun lamang ang maliligtas doon sa lugar na yan. Pero hindi ko alam kung saan na lugar, either Pilipinas o sa kahit saan na bansa. Basta yun lang aking nakita sa aking panaginip. Wala ako nakita kung anong cause ng nung nagkaroon ng tragedya ang isang lugar. Hindi ko alam. Basta natatanaw ko na halos lahat Latin, mga dapa lahat, or either bagyo, o hindi ko mailarawan o maibigay sa inyo exact details. Basta yun lang ang sinabi, perang pinaparamdam ng ating Panginoong Hesus. Magdasal, mananampalataya at maging magbagong buhay bago pa mahuli ang lahat. So malaking syudad ang mawawala, natabunan ng tubig, putik. Ay, hindi ko malarawan kung anong sanhi ng, kasi wala man ako nakita o tsunami o lindol o depende lang. So basta yun lang ang aking nakita. So ito rin, so sa aking nakikita, ang next na digmaan ay mangyayari Indo-Pacific talaga.
So either mag-trigger ang Japan, China, o Taiwan, China, Philippines, China, or di pa natin alam. So antay-antay na lang tayo. Pero ito ay matutuloy ang digmaan na ito. Upward 2025, sabi ko itong gira na nangyari sa Saudi Arabia, sa Middle East, ay mauulit ito. Ay naulit nga talaga year February 28, 2026. So medyo nagtigil ang gira sa Middle East. Sana lang hindi na maulit-ulit yan kasi maraming naperisyo, maraming tumaas ang mga bilihin ng langis. So patuloy pa rin ang war ng Israel, Hezbollah, at saka Iran. So hindi pa natin alam kung anong takbo. Magkaroon ng peaceful pero saglit lang to. Magkakira naman ulit. Or either dito sa Indo-Pacific or maulit-ulit ang gira sa Middle East. Dito sa Ukraine versus Russia ay patuloy ang Ukraine na sumasalakay sa drone. Winasak na naman nila yung oil facilities ng Russia. So basta yun lang masabi ko sa inyo. At wala akong ibang nakikita na mangyayari. Pero ito pa pala, nag-warning ako nito. Ito ay February, nag-warning ako. Sabi ko mayroong magaganap na malakas na lindol. At naulit itong panaginip ko na mayroon magaganap na lindol sa karagatan. At magkaroon ng tsunami. So nagkatotoo ang nangyari sa Japan, 7.4 earthquake. So sabi ko naman, mga bulkan ay muling gigising, mga tulog ng bulkan muling sasabog. So sumabog ang Mount Mayon. So alert Mount Apo, Mount Matutom, Mount Taal, Mount Kanlaon. Ito ay muling puputok. Ito ay matagal na tutulog ang Mount Apo, Mount Matutom. So mauulit ito. So may marami pong bulkan na sasabog aside sa maybe ito ay bulusan, magpuputok din. Lahat ng mga bulkan na nag-ano lang, tumatahimik lang pero muling puputok yan. So gaya ng nangyari sa Mount Mayon, hindi natin akalain na ganun kalaki ang asphalt. Maraming mga barangay ang natabunan. So I think 29 barangay ang natabunan ng asphalt. So delikado ito sa mga bata. Sa mga tinatawag na mga may mga hika, delikado. So kawawa naman mga hayop, maraming namatay hayop, maraming na ang mga tao. Problema naman ito mga mas, tubig, pagkain na naman. At saka mga kanilang pananim ay napinsala at saka mga hayop, maraming namatay. So yan lang lamang ang aking nakikita sa aking panaginip. Kahapon ito ng tanghali. So May 3. So muling napakita ang ating Panginoong Hesus. Una, April 14, 2024. First time in my life nagpakita ang ating Panginoong Hesus. Niyakap ko siya sa aking espiritu, sa kanyang espiritu din. So pangalawa, May 2025. So kagabi kahapon naman, May na naman ulit, May 3, 2026. So pangatlo, June 21, 2025, bago mag solar eclipse. Siya ay bumaba sa sinag ng araw at siya ay natakpan niya ng kanyang balabal ang buong bansang Pilipinas. Kaya nagkamarcha ang mga lindol, bagyo, baha, sunog. At saka lahat ng mga maraming nangyari sa Pilipinas, restore. So ito pa yung si Sara Duterte may impeach. So maraming malalagas sa mga panig ng mga Duterte. Kung isipin nyo ang apelido ni Digong, Tatay Digong,
do 30. Pero para sa akin, do dirty. Para kumbaga nasa kanilang apelyido talaga nakatatak. Do dirty. So sa kanilang apelyido Duterte, pero para sa akin analyze do dirty. So gumagawa ng hindi maganda, dirty, kumbaga marumi ang paggawa. So talamak ang mga pera. So maasahan na lang natin at tatambayanan natin ang mangyayari sa impeachment trial ni Sara. So wala nang Sara Duterte na upo sa 2028. Positive yan, positive. Yan ang aking prediction. Si Tatay Digong, si Bongo, makukuha lahat yan. Lahat ng mga gumagawa ng di maganda, kaya tinatawag nga do dirty. So Duterte man ako, kasi matagal din ako nakatira sa Davao. Pero ang maraming noon, siyempre hindi pa nabulaga ang mga ebidensya, mga nangyayari. So itong panahon, sabi ko sa inyo, ang gumagawa ng di maganda ay magbabayad sa batas ng Panginoon. Si Kibuloy, si Alice Go, Pogo, nabuwag. Marami pang mga nalalagas sa mga panig ng mga Duterte, mga PDP. So magbabaliktad yan ang mga tao, mag-twist yan. Pwera lang sa mga tao na matigas ang puso, matigas ang damdamin, na pilit pa rin nila pinaglalaban ang kanilang idol, ang kanilang poon, Sara Tanik, Dirty. Hindi na makaupo yan, taga sa bato. So yan talaga ang nakaguhit sa kanilang palad at tatak sa kanilang talampakan na mangyari talaga yan. Kung naging mabait na sana sila, siguro baka ang mga tao baka mag-twist pa at saka maraming maniwala sa kanila. Pero sa pagprotekta na inilantad ni Madriaga, nilantad ni Trillanes, nilantad ng AMLAC, nagka-coincide ang mga details sa mga pira-pira ng mga milyon-milyon, bilyon-bilyon, na wala tayong wala tayong alam na ganun na palang nangyayari. So tambayan na natin ang impeachment. So pag naakyat sa Senado, diyan na magkabulgaran lahat, i-open lahat. Kasi ang preliminary lang ito ang nangyari sa House of Representatives. Kaya hindi nila pwede ilalantad lahat. Doon yan ibubuksan sa Senado. So lahat ng mga supporters ng mga Duterte magbabaliktad yan. Dahil kung malakas ang ebidensya ay wala silang maitanggi dyan. So kung papanig sila, halata naman na supporters talaga sila. Kasi sa batas natin, sa konstitusyon, kung anong sinumpaan natin, anong sinumpaan ng mga senador, mga congressman, maiiral ang batas. Walang papanig sa mga gumagawa ng kamalian. So abangan natin. Pero ito 100% ma-impeach si Sara Duterte. I'm sorry sa mga idol nyo. So hindi na makaupo yan si Sara. Kahit magtakbo pa si Pulong, magtakbo pa si Kitty, magtakbo pa si Basti, hindi na yan sila manalo. At ito pa, meron pa akong sasabihin. Dapat ang INC, kung talagang sa Panginoon ang inyong pananampalataya, ay dapat suportaran nyo ang sa tama, wag yung sa mali. Bakit susuportaran nyo pa rin si Sara Tanik, Duterte? Kung sa Panginoon ang inyong lingkod, wag kayo magpagamit sa mga politiko, lalo na si Sara Duterte. So ibahin nyo ang image ng INC, gawin nyo sa kabutihan. Huwag kayo magpasakop
Dahil pera ang bayad sa inyo, sasakay kayo sa mga Duterte. Kaya do dirty nga do dirty. Do dirty. Hindi Duterte, do dirty. So, I'm sorry. Yan lang ang aking na-analyze sa kanilang apelido. Do dirty. So, nakikita naman natin ang ginagawa nila hindi maganda. So, bahala kayo mga supporters na mga Duterte o do dirty. Nasa inyo na yan kung magagalit kayo sa akin, pero yan ang totoo. So abangan natin ang impeachment. So 100% ma-impeach si Sara. Sulit ang ebidensya. Kahit sinong abogado niya hindi kaya ipagtanggol ang ebidensya, napakadami. Sa pag-amin lang ni Madriaga sa sulat niya ng mga assassination sa PBBM, sa lahat ng mga member na mga iba pa, matibay na ebidensya na yan. So ilalantad lahat sa Senado. So tamimi ito ang mga Duterte, lalo na si Marcolita, sino pa yung mga diehard na mga sa Amy Marcos. Babaliktad lahat yan. Hindi na nila hindi na nila hindi na kumbaga kung sa pilaya hindi na mahilot. Hindi na kaya i-massage, kuya putulin na lang yan. So ganun ang mangyayari. So dito na lang at maraming salamat. So yan lang masabi ko sa inyo, magdasal talaga. Manalangin dahil ang ating Panginoong Hesus muli naman nagpakita, nag-warning na naman. Kailangan ng mga tao magdasal, magbalik loob sa ating Panginoong Hesus. Dahil pang ilan bisis na, pang 5 na ito, nagpakita, nagparamdam ang ating Panginoong Hesus. Kaya ko lang sinasabi sa inyo, para magbagong buhay ang mga tao. So bago pa mahuli ang lahat, so sa nakita kong lugar, hindi ko lang alam kung saan tatama ang malaking tragedya na mangyayari. Hindi ko ito masasabi, ito ay cause ng lindol, cause ng tsunami, cause ng bagyo, cause ng sunog, o kaya cause ng mga pagtama ng atomic bomb o nuclear bomb. Hindi ko may sabi, basta nagplatin ang buong lugar. Wala talaga natira. Kahit tao, wala. So hindi pa natin alam kung anong cause nito. So prepared na tayo at magdasal. Repent in God and believe in God. So magandang gabi sa inyong lahat. Ako'y magpaalam na at ako'y papasok dahil malamig na dito. Pero hindi ako nag-jacket. So nagpakita na naman muli ang ating Panginoong Hesus sa akin. Hindi ko ito kagustuhanan, wala akong reliyon na akitin ko mga tao. Sa akin lang babalaan ng mga tao, bibigyan ng babala. Ang sinong maniwala, swerte. Ang hindi maniwala, di malas. Malas talaga. So goodbye, God bless sa inyong lahat. Good night. Bye.